Gusto rin naman niya ang madalas na paglalabas-labas nila ni Mike para malibang. Ngunit ang totoo, higit pa roon ang dahilan. Hinihintay niya magtapat ng niloloob ang binata. Buhos na ang paniniwala ni Sandra na habang nagtatagal ay hindi na negosyo lang ang interes nila ni Mike sa kanilang pagiging magkasosyo. Sa panig niya ay wala na siyang duda sa sarili. Isang tulad ni Mike, ang tipo ng lalaking gusto niyang makasama habang buhay. Ibang-iba ang karakter nito sa dati niyang nobyo na si Nick. Bagaman masasabing mahirap lang ito, kumpara kay Nick, maprinsipyo ito at masikap din sa buhay na tulad ng kanyang daddy. Hindi importante ng isang lalaki ay mayaman, lalo na kung nagmana lang ito ng yaman sa magulang. Ang mas nakakabilib sa kanya ay isang tulad ni Mike na bata pa ay humaharap na sa responsibilidad. Hindi pa man. Parang mag-asawa na silang magkatuwang sa paghahanap buhay at gusto talaga niyang ugali ng binata. Masayang-masaya siyang nagtungo sa isang pinakamalapit na beauty parlor para magpaayos. Ipinatrim niya ng kaunti ang mahabang buhok upang maiba naman ang dating ayos. Pag-uwi sa kanilang bahay sa Quezon City, naghanap siya ng damit na bihira niyang isuot. Yung sa akala niya ay medyo seductive sa paningin ni Mike. Matapos maisuot na rin ang alahas, ay pinagmasdan niyang mabuti sa whole body mirror ang sarili. Lampas hita ang kanyang suot na black fitted shirt na may slit sa gilid. Kaya lalong defined ang mahubog niyang balakang. Palibhasa ay laging nakapantalon, ay hindi na niya kailangan magsuot pa ng stockings. Napakakinis na kanyang legs, na animoy may suot ng medyas. Tinernuhan niya ang skirt na black long sleeve see-through blouse. Ang tangi niyang panloob sa itaas ay black midriff na nagsilbing takip sa kanyang dibdib. Ngunit kita pa rin ang cleavage ng mga iyon. Ngayon lang naman talaga siya nagayak ng ibang ayos. Dati kung hindi nakapantalon, ay napakahabang damit niya. Pinili ni Mike na puntahan nila ang bisinidad na nasasakupan ng Culture Center of the Philippines. Kumain sila sa isang restaurant na malapit doon. Pagkatapos ay niyaya siya ng binata na sumakay sila sa ferry boat. Masaya sila. Napaka-gentleman ni Mike. Inalalayan siya nito hanggang makapasok sa loob ng ferry boat. Sa sobrang pagkaginoo nito walang mag-aakalang hindi sila magnobyo. Sa walang bubong na ikalawang palapag ng ferry boat sila umupong magkatabi. Hulihang upo ang pinili ni Mike. Mas nakakapukaw sa lihim na nadarama ni Sandra ang romantic place na iyon. Umorder sila ng drinks. Nakasampay ang isang braso ni Mike sa itaas na likod ng upuan nila. Bahagyang nakaharap sa kanya ang binata. Kaya naamoy niya ang scent ng kulong nito. Hangang-hanga siya sa ternong suot ni Mike. Black slacks pants iyon na tinornuhan ng long sleeve shirt na kulay light blue. Napapikit siya nang dumampi sa mukha niya ang malamig na simoy ng hanging dagat. Umugot siya ng malalim na hininga at tila nangangarap na pakawalan iyon. Ang sarap ng pakiramdam ng simoy ng hangin. Sabi niya ay napapikit at tumingala pa ng bahagya. Pagdilat ay bumaling siya kay Mike. Nakatitig ito sa mukha niya. Mike, lalo kang gumanda ngayon, Sandra. Pabulong na sabi nito sa kanya. Sumulyap ito sa cleavage ng kanyang dibdib. At mula roon, ay dumako ang tingin nito sa bahagyang nakahantad niyang mabibilog na hita. Ikaw rin naman, Mike. Sabi niyang bumilis ang tibok ng puso sa pananabik. Ang gwapo mo ngayon dahil sa suot mo. Napansin niyang tila nalito ang binata sa prangkahan niyang pangganti rito sa papuri. Binawi nito ang tingin sa kanya at napatanaw sa karagatan. Dahil nakasampay pa rin ang isang bisig nito sa sandalan ng kanilang upuan,
at dala na marahil ng itinatago niyang pag-ibig sa binata. Bahagyang napahilig siya sa dibdib nito. Bilang pagresponde sa kanyang ginawa, marahang inakbayan siya nito at kinabig para ganap niyang maihilig ang ulo sa kaliwa nitong balikat. Narinig niya ang malakas na pagkabog ng dibdib nito. Nadama niyang may patingin din ito sa kanya. At naniniwala na siya kay Amy na mahina raw ito sa babae. Kaya siguro, hindi makadiga ng diretsahan. Kaya nagkasya na lang muna siya sa pagpapantasya ng mga sandaling iyon na magnobyo na sila ng binata. Mamaya-maya, naramdaman niya na humigpit ang paghawak nito sa kanyang kaliwang braso. Iba yung kasiyahan at pananabik ang idinulot niyon sa kanya. Lalo pang lumakas ang tahip ng kanyang dibdib. At tangkain man niyang ibuka ang kanyang bibig para may masabing kahit ano, ay hindi niya magawa. Napakasaya ni Sandra at iniisip niyang marahil ay ganoon din si Mike. Matagal din silang nasa ganoong ayos. At si Mike ay hindi rin kumibong tulad niya. Saka lang ito nagsalita nang malapit na sila sa pantalan. Ubusin mo na ang juice mo, Sandra. Tumingin siya sa unahan ng ferry boat. Malapit na nga silang makarating sa pagdadaungan ng sasakyan. At wari para siyang nagising sa realidad pagkatapos ng kanyang pagpapantasya. Ihahatid na kita sa inyo, sabi ni Mike pagkatapos tingnan ang relo nito. Nakadama siya ng lihim ng pagkainis at kabiguan habang paibaba na ang damyong nakakonekta sa ferry boat sa daungan. Ngunit hindi niya ipinahalata iyon sa binata. Akala ko ba mamamasyal pa tayo? Naitanong niya. Some other day na lang ulit. Tugon nito. Ayaw kong napupuyat ka. At isa pa, gusto ko na rin magpahinga ng maaga. Nakakainis naman ang lalaking ito. Napapasimangot na naisa loob niya. Gwapo nga, torpe naman. Palay na nga akong lumalapit sa manok. Ayaw pang tukain. Itulak ko kaya ito sa dagat. Disappointed si Sandra nang pauwi na sila. Napansin niyang nanatiling nananahimik si Mike habang nagmamaneho. Ito ang pinagmaneho niya ng kanyang kotse. Nang makarating na sila sa kanila, ay nagpaalam kaagad ito. Nagtaksi na lang pauwi. Matamlay siyang nahiga na agad. Pagkatapos magpalit ng damit at maghilamos, nasa puso pa rin niya ang romantikong damdamin para sa binata. Kalangkap ng isang pagdududang ang damdaming iyon ay may katugon din sa puso nito. Yakap ang isang unan. Tumitig siya sa kesame. Pinag-isipan niya ang misteryosong kilos ni Mike. Hindi niya maunawaan kung bakit bigla itong nagyayang umuwi. Ganoon ba ang nagiging reaksyon ng lalaki kapag pinaramdam ng babae? Lalong natotorpe? Ngunit dama niya ang may pag-ibig din ito sa kanya. Dahil nang humilig siya sa dibdib nito, lumakas ang pagkabog ng dibdib nito. Ngayon muli itong binigyan ni Sandra ng kumpirmasyon sa sarili. Napabuntong hininga siya. Naisa loob niya. Hindi pa palang siguro siya nakapag-decide dahil nahihiya sa akin. Tipong torpe talaga sa babae. Pero, inakbayan pa niya ako kanina. Pasasaan ba't isang araw ay magtatapat din siya ng pag-ibig sa akin? Diyos ko, ano bang nangyayaring ito sa akin? Hindi ko mapaglaban ang pag-ibig na biglang-bigla ko na lang naramdaman para sa kanya. Nabali ang lahat ng ulterior motive niya tungkol sa pagkakaroon ng sariling talyer. Kaugnay ng kapritsyo niya sa pagkakaroon ng vintage car collection. Gayunpaman, naumpisahan na niya iyon kaya itinuloy na rin niya. Magkakaroon na rin siya ng sariling motor shop. Hindi problema sa kanya ang puhunan, lalo na ngayon.
Tumubo ng 40% ang investment niya sa shop ni Mike. Hindi siya nagkamali sa pagtitiwala sa binata. Tama ang laging sinasabi sa kanya ng kanyang ama. Kung minsan, tumitipak din sa negosyo. Kahit pa sosyo-sosyo ka lang. Mas titibak ka sa pagsosyo kaysa ipautang mo na lang ang pera mo sa patubuan. Bumili si Mike ng kotseng segunda mano. Kinabukasan, isang Lancer na di umano'y dalawa pa lang ang nakapagmamay-ari at siya ang magiging pangatlo. Nagpakabit siya ng isang telepono para sa bahay nila at idiniposito niya sa bangko ang natitira pa niyang pera. 2 araw na hindi nagpapakita sa kanya si Sandra. Ang sabi ni Ami ay pumunta na naman ito sa talyer, pero sumaglit lang at umalis din kaagad. Pangatlong araw ay naisipan niya mag-drive tungo sa pwesto ng tindahan ng auto parts ni Sandra sa Del Monte Avenue. Wala sa tindahan ang dalaga. Napansin niya pagkat matagal din siyang natrapik sa tapat mismo ng tindahan. Sa halip, nakita niya roon ang 2 kabataang babae. Palagay niya iyon ang mga kapatid ni Sandra na sinasabi nito. Napansin niya under construction motor shop sa katabing pwesto ni na Sandra. Malaki iyon at moderno. Laking gulat na lamang niya nang maya-maya'y lumabas mula roon si Sandra. May kasama itong 2 lalaki na palagay niya'y gumagawa roon. Biglang nagpanting ang tenga ni Mike. Hinala niya si Sandra ang may-ari ng tinatayong bagong talyer. Nakita niya kasi ito ang nagmamando sa 2 lalaki. Minumuwestra ni Sandra ang gagawin ng mga ito. Gusto pa sana niyang obserbahan ang partikular na lugar, ngunit umusad na ang mga sasakyang sinusundan niya. At narinig pa niya na naiinip na nagbubusina ang isang taksing kasunod naman niya. Pinapausad na ni Mike ang kanyang avocado green Mitsubishi Lancer. Hindi niya nagustuhan ang ginawang iyon ni Sandra. Inilihim nito sa kanya na magsasarili na pala ito ng pagtatalir. Nagtagis ang kanyang mga bagang at naningkit ang mga mata. Sa galit ng palayo siya sa lugar na iyon. Parang lumubog ang puso niya. At nagtago sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang dibdib. Ngayon niya naisip na ginagamit lang pala siya ni Sandra para sa aktwal nitong pag-aralan ang ganitong negosyo. Mali ang pag-aakala niya noon. Nagagamitin lang siya ng dalaga kaugnay sa auto parts store nito. Mas gagamitin pala siya nito para makakuha ng kaalaman sa pagpapatakbo ng sarili nitong talyer. Pagdating sa kanyang talyer, ay inilihim niya kay Ami ang tungkol sa nakita niya. Kahit matamlay, ay pinilit niyang umakto pa rin ng natural. Balak niyang kumprontahin na lang si Sandra tungkol doon kapag nagharap na sila. Masayang masaya si Sandra nang dumating sa opisina ng talyer ng hapong iyon. Talagang inaasahan niya ang pagdating nito. Pabulo niyang sinabihan si Ami na manood muna ng TV sa sala sapagkat may mahalaga silang pag-usapan ng dalaga. Mukha yatang masaya ka ngayon. Anito rito nang makalabas na si Ami. Anong balita? Batiin mo ako, Mike. Sabi nito pag-upo sa tapat ng upuan niya. Nagkabalika na kami ng boyfriend kong si Nick. Biglang napapurmal si Mike. Mas masakit sa kanya ang sinabi nito ngayon kaysa natuklasan niyang pagsasarili na pala ito ng pagtatalyer. Para siyang itinusok ng isang matulis na bagay sa pinakasentro ng kanyang dibdib. Kaagad na nagsikip ang kanyang hininga. Hindi agad siya nakapagsalita dahil sa naramdamang kirot. Iniwas niya ang tingin sa dalaga. Bakit, Mike? Tanong nito. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Dahil sa ibinalita ko, natutuwa. Aniyang halos hindi maglago sa lalamunan ang salita. Pero hindi ako natutuwa sa isang bagay na natuklasan ko kanina lang.
Bigla kang napakunot noo si Sandra. Gusto ko lang ipaliwanag mo kung bakit magsasarili ka na pala ng talyer. Nililihim mo pa sa akin. Diretsahang panunumbat ni Mike. May bala ka na palang umisplit. Wala ka man ang sinabi? Nawala ang ngiti nito sa mga labi. Bakit? May masama ba kung magtayo ako na sarili kong talyer? Hindi naman ibig sabihin niyon. Kakalas na ako sa susyohan natin. Tuloy pa rin ang ating deal, Mike. No. Hindi ko na gustong makipagsosyo pa sa iyo. Kumuha ka lang pala ng experience sa akin sa pamamalakad ng talyer. Kunwari, gusto mo lang akong tulungan. Pero iyon pala ay ulterior motive mo lang na gamitin ako. Napailing ito. May, kung magsalita ka, ay parang hindi ka nakinabang sa akin. Oo, sumosyo ako dito sa talyer mo na may intensyon para pag-aralan nga ang ganitong line of business. But in the process, nakinabang ka rin naman, di ba? Natubos mong pagkakasangla ng lote ninyo sa bangko sa pamamagitan ng pera ko nang wala akong tubo o interes. Ngayon, kung natuto man ako sa pagpapatakbo ng talyer dahil sa iyo, I think I also deserve that much. So, naggamitan lang tayo. If you want to put in that way, hindi ba? Saglit siyang natigilan sa sinabi nito. Pagkat totoo naman iyon. Gusto pa niya magpakita ng panunumbat sa dalaga. Ngunit sa halip, nagtiimbagang na lang siya na napatalikod dito. Siguro'y mali nga ako na inilihim ko sa iyo ang pagpapagawa ko ng talyer. Pagpapatuloy ng dalaga. Maybe that's unethical. Pero, sasabihin ko rin naman sa iyo iyon. In fact, iimbitahin ko nga kayo sa inauguration nito. Salamat na lang, Sandra. Sabi niyang napatungo. Hayaan mo na nga ako nang magsarili. Kaya ko rin naman itaguyod itong mag-isa. Salamat na lang sa lahat ng mga naitulong mo. Tumayo ito. Okay, it's up to you. Sabi pa nito na parang nabwisit. Pero tandaan mo, hindi ako ang umayang. Tumalikod na ito at mabilis na humakbang palabas ng opisina. Di nagtagal, ay narinig niya ang pag-andar ng kotse nitong wari nagmamadali sa paglayo. Nabayon ni Mike ang isang kamao sa sementong dingding ng opisina. Hindi lang dahil sa pangyayari, natapos na agad ang relasyon nila ni Sandra. Kaugnay kahit sa negosyo lang, ay parang gagong umasam na mauuwi sa maseryosong bagay. Napakasakit malaman na nagkabalikan na pala si Sandra at dating nobyo nito. Umasa lang pala siya sa wala. Naging sobrang expectation ng kanyang puso. Ngayon lang tumibok ng pag-ibig sa isang babae. Boss, may problema ba? Tanong sa kanya ni Ami. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.